Dante, anong klaseng assistance ang hinihingi ng mga kababayan natin na nagtutungo dyan sa Manila North Cemetery? Magandang gabi, Victor. Iba't ibang mga assistance no. Unang-una, pagdating dito sa sementeryo ay agad silang nagtungo doon sa help desk para sa grave o puntod finder para madaling malocate ng ating mga kababayan na pumupunta rito yung puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. And of course, doon naman sa ating mga kababayan na mga senior citizen at mga buntis, mayroon namang libreng sakay na ibinibigay ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Mayroon ding wheelchair. At pagdating naman o pagkatapos nilang pumunta doon sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, paglabas, Victor, doon na naman sila humihingi ng iba pang tulong pagdating sa medical. At nakita natin kanina, karamihan nga ay nagpa-blood pressure sa iba't ibang mga medical o rescue unit na nakaantabay dito sa sementeryo. Maayos ang buong proseso ng mga nagtungo ngayong araw dito sa Manila North Cemetery, mula sa pag-inspeksyon sa kanilang mga dalang gamit hanggang sa makapasok sa loob ng sementeryo at makalabas. Ayon sa nangangasiwa ng Manila North Cemetery na si Daniel Tan, wala pa silang naitalang untoward incident sa maghapon. Nagkaroon lang anya ng isang insidente kung saan kinakailangang dalhin sa ospital ang isang matanda. Meron kami sana dinala sa ambulansya na nahilo. Senior citizen, dinala lang po sa ospital. Okay naman po siya. Kasi kanina may nawalang bata pero nakita rin po. Dahil yung wristband po natin, malaking bagay po. Hindi na rin gaanong marami ang mga na-recover nilang prohibited items sa inspection area. Ayon kay Tan, bunga na rin ito marahil ng patuloy na paalala sa publiko. Magdala na rin po tayo ng tubig natin sa ganun. Para inumin natin. Tsaka wag na tayo magsuot ng mga buloli na mamahalin na masakit sa mata ng tao. Samantala, hindi pa rin maiiwasan na may makaramdam ng hindi maganda, lalo na kapag naglalakad ng matagal pagdating sa sementeryo. Dizziness o pagkahilo ang pangunahing idinadaing ng mga lumalabas mula sa loob ng sementeryo. Sumakit po itong sa gilid po nito. Medyo sumakit. Kaya medyo nagpahinga ako. Tapos ang init, nagubad ako ng t-shirt. Naupo ako. Hindi naman ganun kainit, no, Victor, ngayong araw ang naranasan sapagkat makulimlim ang panahon. Hindi tulad noong isang taon na talagang sobrang init ng panahon. Marami ring rescue team ang nakaantabay para maasikaso ang ating mga kababayan na bumibisita rito. Isa na rito ang UNTV News and Rescue. Taon-taon ay nagde-deploy ang UNTV News and Rescue sa sementeryo para magbigay ng libreng tulong sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kaya nakakaramdam ng hilo. Tulad niyan, galing sila dun sa loob, naglakad. Then pagdating dito, makikita yung tsura nila talagang pagod. Kabilang sa naipagkaloob ng grupo ay ang libreng pagkuha ng vital signs tulad ng blood pressure. As of 5 p.m. ay nasa 129 na ang natulungan ng UNTV News and Rescue. Para malaman ko kung mataas ang dugo ko. Lagi ang napapabili sa butikang, meron nga doon. Maraming lumapit upang alamin kung ano yung kanilang mga vital sign o yung mga blood pressure nila. Victor, as of 5 p.m. no, ngayong hapon ay nasa 61,000 ang estimated crowd na binigay ng Philippine National Police at inaasahan natin bukas yung pinaka-peak o pinakamaraming magtutungo rito. Kaya paalala po ng pamunuan ng sementeryo at lokal na pamahalaan ng Maynila, magdala po kayo ng tubig at gayon na rin ang payong dahil hindi po natin maasahan na maaring bukas ay uulan. At para na rin doon sa mga magulang, payo po ng pamahalang lokal na sana mas magandang huwag na po magdala ng ating mga anak, lalo na yung mga maliliit pa. Yaman ang ating update mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa Victor. Dante, kumusta naman yung traffic situation sa paligid ng Manila North Cemetery at meron bang mga isinarang kalsada? May mga ipinatutupad bang rerouting?
ang Manila City Government? Yes, Victor, yung ipinapatupad na scheme nila nung rerouting scheme nung nakaraang taon ay ganun pa rin naman. Nakasara yung mga kalsada papasok dito. So yung dito sa ating kaliwa at saka sa kanan ay sarado po yan. So dito sa loob ho, nung nakaraan kasing taon nakita natin may mga sasakyan pang marami dito no sa ditong along Blooming Street, pero sa ngayon totally talagang sarado. Wala pong pwedeng pumasok dito mga sasakyan except doon sa mga sasakyan ng mga pulis, ambulansya, mga bumbero. Kaya so far sa ngayon talagang nakikita natin kung ikumpara natin noong nakarang taon, hindi hamak na maayos sa ngayon, hindi pa masyadong nakaranas o walang masyadong crowd, walang naging traffic. Titingnan na lang natin bukas, Victor, dahil yun ang ating inaasahan na peak na pagpunta o ng ating mga kababayan dito sa Manila North Cemetery. Victor. Alright, maraming salamat, Dante Amento.